kailan pa may hindi magdidilim. Busilak ang dilaw, puti, pula, bughaw, dama sa iyong tatlong bituin at araw. Sa iyong pinagdaanan, iba't ibang sigwa ang naranasan. Kapit lang sa Diyos na may pagtitiwala, pinagtagumpayan ng mapayapa. Magkaisang tinig sa panalangin pagpalain ang pinakamamahal na lupang hinirang natin. Watawat mo'y itataas, itatanyag, itatanghal ang awit sa ating bayang minamahal. Tunay ang pagmamahal sa'yo. Buhay ay langit sa piling mo. Duyan ng mag-iigang ang pumipintig, lulan ng walang handang pag-ibig. Magkaisang tinig sa panalangin pagpalain ang pinakamamahal na lupang hinirang natin. Watawat mo'y itataas, Itatanyag, itatanghal ang awit sa ating bayan minamahal. Lungkot langit ang sinta, sa dibdib mo'y buhay. Walang kasing alam ng puso, binibigay ang buhay. Binibigay ang buhay. Magkaisang tinig sa panalangin pagpalain ang pinakamamahal na lupang hinirang natin. Watawat mo'y itataas, itatanyag, itatanghal ang awit sa ating bayan minamahal. Ang awit sa bayan minamahal. Watawat mo'y itataas, itatanyag, itatanghal ang awit sa ating bayan Magandang araw po muli sa inyong lahat at ito po ang part 2 ng ating pong kwentuhan ng ating pong mga kaibigan na naniniwala sa adhikain at mga pangpangarap po ng karamihan sa mga Pilipino na maging ang magiging presidente po ay si Bongbong Marcos or si BBM. Natapos po tayo dati sa ating pong kwentuhan na dapat sana ay maging maayos at maging malinis at maging mapayapa ang ating pong eleksyon. At yan po naman ang talagang atin pong ipinapanalangin sa ating pong Diyos. No? At marami naman ang gusto na tahimik lamang. Wala lang po sanang mangyayaring mga hindi magagandang mga insidente sa eleksyon. At alam niyo na po kung ano yung mga yon. Una-una po yung mga hocus-pocus, no? Yung mga brownout at kung ano-ano pa. Kaya ngayon sasamahan ulit tayo ng ating pong kaibigan na walang iba po kundi si Mark Elong Fariñas, isa po siyang
medyo matagal na rin sa politika, no? At alam na niya yung mga takbuhan ng ating pong eleksyon, no? At nawawala yata siya. Andito na siya kanina. Pag nawala, sandali lang. Ipapadala ulit natin yung link. Na. Yun nga po, napagkwentuhan natin na sana maging malinis ang ating pong eleksyon. Pero hindi po maiiwasan na talaga mas marami sa ating nawala ng mga kaibigan dahil po sa kanya-kanya po nating mga paniniwala sa mga kandidato na gusto nating tuklok sa mga pwesto, no? Yung mga magkakamag-anak ay nag-away-away. Ngayon nga lang po, kailan ba yun? Isang araw ba yun? Yung kay Lauren Ligarda na itinakwil yung kanyang nanay. Nangyayari po talaga yan, no? Pagdating sa politika. Pero sana nga after po ng eleksyon ay bumalik uli yung samahan, no? Hindi lang po yan ang mga nangyayari kasi kapag ikaw ay pro sa isang kandidato, ay talagang nababash ka, no? At ang mahirap kasi minsan, personalan ang kanilang tira, no? Kung kami man po ay nagbibigay ng aming pong opinion, yung aming po mga sagot ay base lang po doon sa mga ating nabasa. Doon po sa ating mga nakikita sa social media. Dati po kasi wala namang social media, kaya po anong sasabihin lang ng mga newspapers at mga TV stations, alam po natin ay hawak ng mga tao noon, no? Ay naniniwala tayo agad. At yan nga, naging bunga ng EDSA Revolution. At ako ay naroon din. Kaya't marami nga ang tunay na nagkagalit-galit dahil dito. Pero ang iba nga personalan, no? Ako at si Brother Elong ay natira sa mga bagay na ito. Pero okay lang naman at panalangin namin nga na nawa. Nandito na si Brother Elong. Hi, Brother Elong! Hi, good evening. Good evening. Good evening, Kaya good evening, kinikwento ko good sa kanila, afternoon sa Brother inyo. Elong. Yeah. Oo. Kinikwento ko sa kanila yung mga kanina sa umpisa ng ating live na marami talaga ang nagkasamaan ng loob dahil sa eleksyon na ito. Yung nga kay Lauren Ligarda, di ba? Yung kanyang nanay, dinis-own siya. Ano ba yan? Tanda na, may ganun pa. Pero siyempre, masama siguro ang pakiramdam ni Lauren kasi nanay niya ang nag-disown sa kanya. Kapatid ko rin, ganun eh. Ako hindi naman ako dinis-own, pero kumbaga, Oo naman. may mga tama. may mga, siyempre, yung mga mahal mo sa buhay na makakarinig ka na, hindi, kasi matanda na ako, wala na akong pag-asa, kaya bakit ako maka-BBM, bakit ako maka-Marcos? Lagi ko naman sinasabi sa kanila, simula pa nung bata ako, lolo ko nga ay nasa PhilComSat. Hindi ko alam kung alam mo yun, Brother Edong, PhilComSat. Before, parang alam kong PhilComSat. Yun, lolo ko isa sa mga directors doon. Kaya, hindi talaga, na mula noon pa, ako ay Marcos na. Yun lang, no? So, ikaw. Kanya-kanyang choice yan, Jun, no? That's the sad part, no? Because sila, they have their choice and they made their choice. And we are not questioning their choice. Correct. How come they are questioning our choice? Yun na nga yun ang hindi ko naintindihan minsan na, di ba pag tayo ay nagsasalita naman dito sa ating mga vlog, ay ang nagre-react lang tayo doon sa mga nakikita natin na hindi naman fake news siguro yun, no? Kasi I'm sure lumabas sa Facebook, no? So na fact check kasi kung hindi yan lumalabas, ay ibig sabihin ay naharang yan ng mga fact checkers. I'm sorry to say, John, but this kind of reaction is being childish. No, I'm very, very sad to what I heard that inaanak ko sa kasal, tinawag niya tayong tatlong itlog. Well, wala pa isang itlog dito. Nag-golf at pero hahabol daw dahil promise niya sa atin na sasama siya ngayon para mabuo ang tatlong itlog.
Ang totoo, siguro nga, tama nga, 3 itlog ng mga tayo, wala na tayong mga matatanda na walang Oo. pera. Sila ngayon, mayayaman. And that's why, acknowledge na 3 itlog. Yeah, I am. Kasi if I recall, Oo. before John, maalala mo yan, nung unang-una natin punta ng Hong Kong. Huwag ka mag-mention ng name. O Ha? sige, pumunta tayo Hong Kong and then Di 3 kami tinawag na 3 itlog. Remember? Because of our sharing. So yan 3 itlog na yan, talaga palang ano na yan, matagal na pala yan. Matagal na Matagal pala ng talagang ano. yan, Oo. issue yan 3 itlog na yan. Kaya noon pa yan, ako yung nagsasabi na tinawag kaming 3 itlog kasi lahat kaming 3 walang pera. Remember? Yeah. Anyway, yun Yeah, nga, parang anyway, let's talk about, ang pakiusap ko sa iyo, John, because some people made a comment on our last episode mo that iba daw yung tanong mo, iba naman ang sagot namin. minsan kasi, yung pag nakikita ko na kasi, alam mo naman yung Zoom natin, hindi naman tayo ganun kayaman, nakakabili tayo ng Zoom link. No? So pag nakikita ko ng malapit na, kaya nga di ba 3 gaps tayo, kasi nga, so napuputol talaga yung napuputol. Pero alam mo, yung mga reaction doon sa huli nating episode, ay, sabi ko nga, nagpapasalamat ako at pinapanood pa lang nila tayo. Kasi in-expect ko, hindi na tayo mapanoorin. Paano tayo nakakuha ng reaction ng 3 itlog kung hindi nila pinanood, di ba? Kaya salamat po sa mga nanonood, no? Kasi baka akala nyo ay napakalaki ng kita namin dito, sentimos lang naman. Yan ang totoo, Brother Elong. Alam mo ba yung YouTube, hindi naman ganun kalaki ang binibigay sa mga YouTubers na kagaya namin. Ganun ba? Oo, Kaya mo, John, sentimos lang. papadalang kita Sentimos ng lang 1 yan. million, John. Papadalang kita na Hindi na ako. Golden egg na yan. Golden egg. Mag-golden egg na tayo niyan. Pagdating ng panahon. Anyway, yun lang. So, Brother Elong, ilang kamag-anak mo ang nawala sa iyo? Nawala. Ibig sabihin yung mga kaibigan na napakaraming nawala dahil sa eleksyon na to. Alam mo, John, hindi ko na lang pinapansin. And at least, ang kinatutuwa ko, naintindihan ako. Sana nga, ganun. They might differ in their opinion with me, but at least, they respect my way. Hindi ako yung, of course, nagtatampo. Tampo is tampo. Away is away, right? Tama ba, John? Oo, tama. Wala. Hindi ako yung magpupos sila diyan sa sa akin na ikaw ba wala ka ng ungrateful or no, they don't. Yan lang ang appreciate ko sa mga good friends ko. Close friends. They respect my opinion, my choice. And I respected the choice also. Oo. Di ba? Ganun lang. Dapat ganun nga Yun nga. Kami, at least natutuwa ako, pareho kami ni Brother Bingbong ang choice. Openly. Right? Yeah. Tama. Kasi hindi po nakakaalam, no? Brother Bingbong po ang amin po. Ang ano nga atin, Brother Elong, Brother Bingbong? Head servant ng Love Lab. No? Servant, and he is the owner. I mean, the founder of the Love Lab Catholic Charismatic Renewal Ministries. Yeah, mabalik tayo sa ganyan. No? Kaya pala noon talagang hinihiwalay ang church at saka yung at saka state, di ba? Dapat talaga hiwalay. Pero ngayon parang wala eh. Parang talagang na sila, bold na sabihan tayo kung sino ang ating dapat iboto. Well, nag-usap na naman kami ni Brother Bingbong. Sabi niya, Brad, nakita mo ba in my years? Kasi pareho kaming politiko eh. Oo, tama. Oo.
pareho kami. We grew up together. We were young boyhood friends because our parents were all Oo. politicians. Oo. So, sabi niya sa akin, pare, kumpadre kami. And so, Oo. Oo. hello, Ninong ko yan, sa kasal, kayong dalawa, di ba? Oh, oh. Magte-25th, magsi-silver wedding na kami, brother Eno. Kailangan dyan ako. Well, kaya nga nag-iipon na Philippines. ako. Oo. Nag-iipon na ako kasi kailangan mapadalhan ko kayo ng ticket para dito kayo mag-celebrate. No? Pag hindi, kayo pupunta dito sa Dubai. Oh, that would be nice, no? But Kaya, why not? now going back to Brother Brother Bing. Bingbong, Mm-mm. you know, I respect, yun doon ako respetado sa kanya. Sabi niya, nakita ba ninyo na ilang beses na akong tumakbong consular, congressman, have I ever used the love flag in my campaign or ano? Never, sabi niya. Never, pero tayo as a member before, alam ko, nare-remember ko, talaga tumutulong din tayo sa kanya. Ay, Diba? yun na nga. As a member, friend and as a member. friend. Yeah. Oo, talaga Yeah. naalala ko, nagpupunta tayo sa Bago Bantay. Saan pa ba yun? Oo. Yung basta yung Mga rallies niya, mga nagpupunta rallies tayo. niya. Oo, But doon we were tayo. doing it on our own, not Yeah. as a love flag. Yeah, tama. No, tama. no. Oo, Wala, hindi wala. hindi tayo pinilit na sumali No, sa mga sa kanya Parang mga kagaya sana ng isang activities. community na tumayo sa harap ng members. Etong dalawang ito ang kandidato ko. But that one, Brother Bing Never. Bing never did that. Yeah. Never did that. Tama. Wala akong I nakita ng gano'n. respect him for that. Mm-mm. That's why when I ran for Congress, you remember June? Yeah, sa party list. I ran and pupunta ako doon o magka-campaign ako not during our services. Mm-mm. Di ba? Mm-mm. I go there as an individual campaigning for my candidacy. Mm-mm. Di ba? Naalala ko yung sabi ng mga taga Davao sa akin noon nung matapos ng eleksyon. Sabi ko, akala ko tutulungan ninyo ako. Bakit ganitong resulta ng boto? Walang bumoto sa inyo. Sabi niya, Davao. Brad, kaya ka namin kinampanya ang matalo ka kasi kung manalo ka na, mawawala ka na sa amin. Daya. Anyway, John. Alala ko yun tumakbo ka. Nasa Ha? yung headquarters ninyo? Nasa EDSA ba? Sa Puntang VV Green Sullivan. Hills? Oo, sa VV Sullivan. VV Sullivan. Tama. And my brother in Christ was my third nominee. Oo. Oo nga. Naalala ko yun. Masaya yun. Masaya. Yun nga, Masaya, siguro hindi tayo pinalad, hindi para sa iyo. Parang ganun. Wala. Pag magmi-meeting tayo sa headquarters ko. Yeah. Right? Right. Pag tinawag mo na mga friend. Nag-text na yung pangatlong itlog. Quick shower lang daw. Kasi nag-gold. Nag-gold yun. Wag ka na mag-shower ka mo, hindi ka man namin maaamoy eh. Alam mo naman yun. Lagi yung gusto niya, yung mukha siya mabango. Prim and proper. Ayan, sabi ko na, dito na siya. Siguro narinig tayo. Okay, sandali. Admit natin. Bago natin pag-usapan si Marcoleta. Ayan. Hi, Brother Ariel. Ay, naku, Diyos ko. Ang kulay. Good evening, Egghead. Ariel. Good evening, Egghead. Naka-mute ka, Ariel. Naka-mute. There. Ayan. Okay. Naimbag na rabii. Naimbag na rabii. Kastamit king ka, apo. Kastamit king ka. Lahat tayo naka-red. Oo nga eh. Kasi nagkataon lang na ito yung aking pagpunta ko sa
meeting the Avance. Ito rin. Mm-hmm. Yeah. I'm going tomorrow. Yeah, that is 7th. That kasi ginawang tatlo eh. Ginawang Yeah. tatlo. One in Mindanao, Luzon. 25, and Yeah. then Visayas, and then Yeah. ito ang huli, tomorrow. Correct. But Saan sa Visayas? Saan sa Visayas yung isa niyang meeting the sa Abans? Tago. At sa Davao? Is it in Davao? Tagum? Tago. No. Iloilo. Oo, sabi nila na hindi nila akalain na ganun kadami yung tao. Sa Tagum, sobrang dami ng tao. Ay, Tapos, nako. Oo, sa Iloilo, ganun din. So bukas pala ay dyan gagawin sa Yes. Dito Soler. sa tabi ng Soler. Soler. Yes, Yes, correct. beside Correct. Soler. Buti pa kayo, makikita yung meeting the Abans eh. Hindi, I will be very close to them because I will be watching the TV. Oh, okay. Mhm. So dapat, Hindi ako pupunta. hindi ka pupunta? not because no, kasi problema ko yung aking my Pagdadrive. condition. Yeah. Mhm. Mhm. Okay. So ngayon kasi nasa Tagum, nasa Tagum ba? Basta sa Davao. Parang Davao City. No. yung kanyang meeting the Ngayon, Abans eh. Davao, yung Yeah. meeting the Avance ng Davao City. Oo, nung hugpong ng pagbabago ni Yung mayor. Kay, okay. Anyway, sinabi niya doon. Nagpunta si presidente doon. Doon. Nagsasalita siya kanina habang hindi pa tayo nagla-live. So, nakita ko doon, talagang hindi siya nag-endorse ng kahit na sino as president. Gusto lang niya siya ay neutral. Bahala na daw tayo kung sino iboboto natin. Tapos sabi niya, ako matatapos yung aking presidency, pero mahirap pa rin ako. Sabi niya ngayon, bahay ko, ganun pa rin. Yung kotse ko, ganun pa rin. At pero sabi niya, happy siya at maiiwan niya ang Philippines na maraming mga infrastructure, mga airports. Bahala na daw yung sabihin ng ibang tao sa kanya. Ready na siya. That is his legacy naman. That is Yeah. legacy. And we have to take our hats off sa kanya. Although marami din siyang who is perfect anyway. Oh yeah, nobody. Yeah. Who is perfect anyway. But at least, for the sake of kasi marami nagsasabi sa atin na di ka ba maawa sa pamilya mo? Sabi sa akin. Bakit? Kung si Bongbong ipubuto mo yan, kawawang mga anak mo. Sabi ko, bakit Yes. anong mangyayari? Actually, that's their battle. One of their battle cries Yeah. na bumoto ka para sa pamilya mo, sa magiging anak mo, sa iyong mga future generations. Yan. Yeah. Alam mo, nakakatawa yan ha. Kaya ko nga binoto sa president si Digong dati. Na hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo. Kasi handito kami sa Dubai. Ang mga anak ko puro babae, nag-aaral sa Manila lahat, yung Manila. tatlo. Mhm. Kaya sabi ko, nung sinasabi ni Digong na yung mga kriminal, magtago na, yung mga drug addict, magtago na, yun yung ko, para kampante yung aking, tama ako tumama naman ako at naging safe yung aking mga anak. Nakagraduate na, ayun. Tapos ngayon yan na naman sasabihin nila, ay nako, sabi ko nga, basta ang gusto ko ay secured ang mga anak ko sa Philippines. Huwag nila sasabihin na iboboto ko dahil hindi. Dahil gusto ko secured at safe ang aking mga anak sa Philippines. And for the future of the entire country, especially on the economics and our liabilities na laki-laki because of the pandemic. I know for a fact that we will be better off. Ikaw ba, Ariel? Okay, may tanong ako. If you don't mind, interaction ba ito? June? Yeah. Okay. Anything goes. May I ask Ariel, no? Ang tanong ko sa iyo, Ariel, you are a businessman. Okay. You want to borrow so that you can expand your business. Definitely. Okay? Now, Yeah. if you go to the bank and try to borrow, they will ask you for a collateral.
Sabi mo, Of anong course. collateral ko eh? Negosyante na nga ako, may business na nga ako. Sabi, hindi rin not necessarily na bibigyan ka namin ng loan without a Mhm. collateral. Of course. Kasi just like what happened to pandemic. Di ba? Nang utang nga Yeah. kami. Yung ginamit ni Janet ng mga credit cards ni lahat. And then all of a sudden, pandemic came. Yeah. Wala kaming walang collateral. So, di ba? Yes. Katakot-takot ang interest yung credit card. Yes. Oh. That's Yeah, true. same is true with our country. You know, I think hindi lang ating bansa ang may ganyang case, no? Since pandemic nga kasi ito, no one ever forecasted or foreseen na ganito magiging ka-worse, no? Akala natin for just 6 months lang, for another 8 months. No, it even lasted for more than a year. Kaya talagang economy natin, well, not only us, kasi bago mangyari yung pandemic, namasyal pa kami yung family sa Singapore eh. And nung nasa Singapore kami, yung tourist guide namin na Singaporean was so proud na sabi na, you Philippines have a very good president. Ganun siya ka-proud na sabihin sa akin. Siyempre naman ako Pilipino, medyo proud ako, di ba? So Correct. they know that during that time, ang economy ng Philippines is already starting to grow. Actually, kanina tinitignan ko yung GDP ng ating bansa. It's started to grow. Pag upo ni Digong, biglang nagkaroon ng sudden dip, and it's really deep, 2019, yun yung time ng pandemic. But it just started to grow talaga yung pag-upo niya. No? So again, yung economy natin, pagbagsak ng economy, hindi lang tayo. In fact, kagagaling ko lang sa laro ng golf kanina, may mga nakausap akong mga foreigners, sabi ko, how do you see the Philippines handling or managing the COVID here? Kasi expat na sila eh. So they're here, lockdown na sila dito. Sabi nila, the Philippines is handling it good. Sabi niya, although it's very strict here, you have face mask and face shield, pero sabi niya, look, hindi katulad ng ibang countries na talaga nagkaroon na ulit ng panibagong surge, ng panibagong deaths really arises parang sa India. So sabi niya, nakakalungkot, sabi niya, it's so sad that Filipinos don't appreciate what your president is doing. So again, no, in that aspect na wow, economy, talagang lahat nakaramdam, walang exempted sa pagbagsak ng economy natin. That's why what I am telling you now, what I'm trying to expound, Ariel, is how we will be able to recover with the new president, regardless of who will win. Okay, we are not talking here of Bongbong per se. We are talking here whoever will be the president. The president, the new president, how he will be able, how he or she will be able to uplift the economic condition of our country. That's what I was trying to expound to you. Now, I was trying to explain to you. Now, I'm talking about you are a businessman, you have a business, but the thing is this, when you go to the bank and try to borrow at this present condition, titignan nila muna yung financial condition. FS, financial statement. Yep. Kung ikaw ba ay, I'm talking as a banker. Yeah, yung liquidity mo, they'll check your cash flow. Magkano yan, because I used to be a credit investigator. The first thing they will do is, when I was with Forest Bank, I was senior credit investigator and I was so strict. Because akong malilintikan, ang credit investigator, malilintikan when he will recommend and then pumalpak yung pinotahan. That's true. That's true. Same is true with our country now. Okay. So wala ba, Brother Elang, wala bang stimulus na ibibigay para sa Amerika? Ano ba yung tawag nilang gano'n? Yung binibigyan. Stimulus program, Oo. Parang nagbibigay ang government ng pera para sa lahat. Subsidy or what? Oo, siguro. Dapat unahin niya mga businessman, siguro. No? No. Hindi na kailangan maging strict masyado. We are talking here first of our country.
not an individual or anybody. Mm. I mean, we're talking of our country, how we will be able to alleviate the economic condition of our country. Mhm. We need to borrow because we owe how many trillions? 12 And trillions. we need to pay, and usually yung budget natin, nagkakaroon tayo palagi ng deficit, right? Deficit. Yes. Oh, deficit. Palaging nagkakaroon Yeah. tayong deficit because yung earnings, because the economy, yung mga factories and that's where we're getting the money, right? So, Yeah. we need to borrow. Mhm. We need to borrow. Now, papautangin ba tayo ng ganun ng kalaki-laki ng utang natin? Unless a president can secure because of his connections with the IMF or, for Yeah. example, the World Bank or World the what is the Asian Asian Bank. Bank. ADB, Asian Development Bank. ADB. They know that what he says, they are guaranteed. They do not have to say how, but if you get a good secretary for finance, Exactly. yeah, if you Yes. choose a good secretary of finance, who will be able to fix. Yes. June and Ariel, we have the so-called asset management program, right? Mhm. Mhm. And then yung tayo, mayaman, we invest, not deposit in the bank, hindi i-invest Yes. yung pera Yes. natin. Okay? So that is earning. Okay? Mhm. So mataas ang value yung deposit mo ngayon, yung investment mo. Yes. Not your money, but where they invested your money. Correct. Tama? Okay. So, ganon din sa atin ngayon. That these are the things that they have to think. Because it's a credibility of the president that will be put at first, at stake. Mhm. They will have to know the president if he knows how to manage the country, the economy of the country. I agree on that one. Yeah. Yeah, kasi these are the things that I disagree with Digong, that you need to be a lawyer. No, Yeah. Kasi sinabi niya I sa beg to mga disagree that the best they should be at least a lawyer. Lawyer. Not necessarily. The president, if he's wise, can hire the best intelligent True. lawyer, the best lawyer Yes. in the country. Yes. Okay? Kaya nga di ba nung kinasuhan si Bongbong, he hired the number one best lawyer. Takot Mhm. sila lahat because yun ang naging, yung mga justices, teacher nila yun. No? Yeah. Sino yun? Sino yun? Is that Estelito Mendoza ba yan? Si Estelito. Estelito yes, Estelito Estelito Mendoza. He never lost Yes. in any case. Correct. He was the Correct. Solicitor General During the Pre- Marcos. SPM. Yeah. Yes. President Marcos. He was not a justice, huh? Yeah. He was just a Solicitor General, remember that. Mhm, mhm. Kaya pagka sinabi mong sinong abogado mo, Estelito. Estelito Mendoza. Baon na sila lahat. Yeah, because, he can argue with any of the justices. Oy, tinuruan lang kita, wag mo ako. That's why if you can remember, you can remember yung sa last natin na ganitong Zoom meeting natin. Sabi, diba, I think right now, whoever will be the next president must have a very good economic team, financial, Secretary of Finance. Yan ang yan ang key ngayon. They will all be looking at sinong mga ilalagay na mga people on these key positions. And the president himself Mhm. must have to have the brains Well, yeah, as an aside from that, of economist. course. Yes, as an economist. that's true. So yun So- ang sinasabi nila dahil hindi economist ba si
bongbong, medyo papalpak tayo, gano'n. Eh, sabi mo nga Brother Elong, di ba, na ano tawag Always. yun, pwede siya mag-hire ng mga the best economists or mga Yeah. finance managers para okay. Okay ang Hindi ating siya kayang, takbo. hindi siya pwedeng papaikutin. Yes. Kaya nga tignan mo si Digong, it was about criminality ang problema. Hindi na kayang ipaikutin because he's a good lawyer. He used to be a Yes. fiscal. Kaya Yes, tinitira correct. siya doon sa mga EJK, EJK. ECK and all of these things. They cannot Yeah. argue with him. He has been a Yes. long time fiscal. Fiscal. Okay. Fiscal, yes. And he hired the best economist as Yes. Secretary of Finance. Yep. That's correct. Yeah. Diba? Who was his secretary? Who is he still his Secretary of Finance? Yes. Sino siya? Is it Aryan? Carlo Dominguez? Dominguez. One of the Yes. top, the best, ano? That's why sabi nga niya, 'di ba? Whoever will be the next president, sabi na, if I were you, get or retain Carlos Dominguez sa position nito. Well, it's because our country's in a good shape no itong si Dominguez na may hawak ng ating ano. Lalo na pag sinabi ni Digong na hanapan ng pera para pagbigyan nito, immediately Secretary Dominguez. Go ahead. Excuse me. Go Yeah. ahead. Yeah. May Can pera find siya- may ways pera to ka send. agad. Oo. That's correct. Yeah. Oo. That's true. Magaling. So, ibig sabihin, talagang alam na alam niya yung kalagayan ng economy ng That's correct. Philippines. Yeah. Kaya, Yes. dito tayo dudukot. Dito tayo. May mga Yeah, yeah. nasubi. May mga nasubi na yan siya eh. May mga nasubi. So, Yes. sana nga Yes. ipagpatuloy. Pero meron naman yan silang, ano, di ba, parang transition Yes. Yeah. committee. For some time, correct. Yes. Yan So, ano yan. maganda. Yan, maganda. Hindi lang dyan, kahit sa justice. Para may napipisil ako. Hindi naman napipisil. Parang sa palagay ko ay nahuhulaan ko lang na kung sino ang ilalagay sa Justice Department. Tama ba ako, Brother Elo? Hindi kita narinig pero pagdating mo sa Justice Department. Oo, okay. So, ganito, di ba? Yung sabi natin, kanina nag-uusap tayo, bakit kaya, ano ang dahilan kung bakit nag-resign si Marcoleta? Iniisip ko noon, sabi ko, baka kaya may sakit. Umatras. You mean, umatras siya sa pagka nag-withdraw siya. Oo, pero meron na lang siyang party list. So, ibig sabihin, Sagip. pag nanalo ang sagip, pag nanalo yung sagip, nandoon pa rin siya. No. He's not a nominee anymore. Okay. When Sagip party list filed their participation in this election, they submitted five nominees. Now, if he wants to be the first nominee, he must have to ask all of these five to resign. That's parang umakyat siya. Ganun pala yun. Oo. So, ano sa tingin mo, Brother Elong, si Marcoleta ay maganda sa Justice Department? Marcoleta Jun, he's an intelligent person. Kanina I was listening to him. They were in Iloilo and he was being interviewed. And he was asked, they asked him, ano ba ngayon mangyari? Bakit nag-resign ka na? Ano ngayon what will happen to you? No? Anong yung plano mo? Sabi niya, well, I still have a lot of things to finish. But if I'm not a congressman, I still have, maybe I will work with the administration. Yeah. You know what he said? First of all, sabi niya, I will have to continue checking on the title of the property of the ABS-CBN. Okay. Number two, sabi niya, ABS the talaga. title. Number two, sabi niya, yeah, because talagang, ano siya, isinumpa siya. Yun. Isinumpa talaga siya. Number Sinumpa two, siya sabi, ng mga taga-ABS-CBN? yeah. Talagang in fact, sabi ng mga iba daw, narinig ko lang ito, I'm not saying I'm passing any fake news or what. It is just
you can say hearsay or what, but sabi niya, some of them daw are pro BBM and Mhm. maapektuhan yung ano because they don't like him. Oh. Mhm. Mhm. But remember that Marcoleta is the only party list member ng Iglesia ni Cristo. Correct. Yep. True. Okay? Yung sa GIP. So kasi kung tignan mo if you try to analyze this, I'm talking as when it comes to the party list. Isipin mo na ito, sa GIP is supposed to be Iglesia ni Cristo, right? Mhm. But you cannot declare that I am Sagip because Sagip is Iglesia because bawal yon. A religious group cannot, no? But inamin niya that nagpaalam siya muna. Mhm. Ang Sagip, if they wanted 3 winners to sit, Yep. they could have made it because you only Kayang-kaya. need 1 million. Kaya. Yes. You needed only 1 million, see? But sila pinayagan lang nila ang isa. Siya lang. See Mhm. that, John? See that? And so Yeah. in this case now, sabi niya they will have to explain to us kasi in-interview siya ng ABS-CBN. Oo. Ay SMNI. Sabi SMNI. niya, paano yung title, yung ilan square meters ba? Sabi niya, they will have to explain because they claim to be 4 hectares. But the Mhm. title is only 4,000 square meters. Oh. Wow, ang laki ng discrepancy dun A lot of things, even Meralco daw, how they sold it, how they, Mhm. And I think he will be playing a major role in the administration of whoever, if Yeah. I will not say when. Who will I be say, the God willing, Mhm. Bongbong makes it, I think he will be playing a major role in the administration. Ayan. So, marami pa tayong pag-uusapan po dito. Yung iba po pong mga posisyon, no, sa gabinete ay baka may alam si Brother Elo. Babalik po tayo Yeah. after 2 minutes po after po ng ating group. Okay. Thank you. Okay, so kanina, habang wala ka pa, Brother Ariel, no, naitanong ko kay Brother Elo kung ilan ba yung mga kaibigan ng away sa kanya. Yung iba ay nawala, no? At meron pa bang chance na magkakabalikan ulit? Yan ang tanong ng karamihan ngayon. So after ng election, highly contested kasi to election na ito at talagang napaka-toxic, no? Simula pa nung umpisa ng campaign period, talaga namang kitang-kita na yung pagkakahiwa-hiwalay ng tao. At sa tanda namin, no, mas matanda naman kami sa iyo talaga. Ito yung election. Ito yung election talaga na matindi. Dahil nga siguro sa social media, no. Sa social media, marami nakakaalam kung ano yung mga katotohanan. Kaya yan yung tanong ko, ilan ba yung mga kaibigan mo ang nangawala? Yung official, pag sinabi ko official is, yung official. Kasi meron iba na lang, bigla na lang walang contact sa akin. So I would consider na unofficial yun kasi I would say parang nag-silent na sila, no? In-avoid nila or minute nila ako sa kanilang network. Pero yung sabi mo talagang nag-unfriend sa akin is dalawa sa batchmates ko. Yeah. So ibig sabihin pag unfriend ay talagang total wala nang hindi mo lang sila nakikita. Kumbaga. Yes, and they left the group. Aside from leaving the group, aside group chat, kahit yung aming personal was that he unfriend me sa Facebook, no. So yun ang then the rest I think na sila parang naglaylo sa aming communication. So yeah, now to answer kung after this election magkakabalikan, number one, hindi naman ako yung nagpaalisa nila. Sila mismo ang umalis sa group
And for me, I always say this to everybody, that politics is temporary, friendship is forever. But I don't know, how will other people accept that? Kasi minsan yung iba nahihiya na rin, no? Eh ako, ato lang, honestly, sabi kanina over dinner, napag-uusap anong magiging reaction natin kapag yung kabilang side ang nanalo, or ano Oo, kaya magiging magandang side naman question nila. din yan, eh. Yeah. Kung anong magiging reaction natin kapag nanalo sila. And yung nga, pag nanalo yung manok natin over them, ano yung magiging reaction? Sabi ko, okay, let's go for the first scenario na yung ating camp ang Ang mananalo. Of course, tayo, we will rejoice, di ba? But I don't know how will they take it. Pero sabi ko nga, in the Philippines, wala pang natalong tumanggap ng pagkatalo. No? Lahat dinaya. Yes. Now, if ever yung kanilang bet naman ang nanalo, yes, no. I'll be speaking for myself. I cannot speak for the rest of the supporter ni BBM. Pero sa akin, nandun yun. Let's accept it. Then let's just do our job on a daily basis. Ganun naman mangyari, di ba? Kasi sabi nga kahit sinong presidente umupo dyan, yung pang-araw-araw mo pa rin gawain, yung pang-araw-araw mo pa rin trabaho, ikaw pa rin ang gagawa para umasenso ang buhay ng bawat isa. Iba lang kasi masyadong tinake na seriously. Na kahit, di ba? Kahit awayin mo na yung mga ilang taon mo ng kaibigan, si Brother Elong, mga inaanak pa mo iba. Di ba? Ako naman, mga kaibigan ko for 24, 25 years. Parang mga gano'n na... Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot. Parang magkakaroon tayo ng lamat na siguro, hindi ko alam siguro medyo matagal-tagalan tayo bago magkakaano. Sana nga mabilis, no? Pero... Well, at ganito lang. Sa akin lang, na why don't we make the first step? Di ba? Parang kasi ang lalabas niya kapag hindi ikaw lumapit, bitter tayo, which hindi. We should also bitter be... tayo pag natalo yung ating di ba? Yun naman naging... Yes. No? So, sa akin, ganun lang ako, I would extend my hand to them. Congratulations, nanalo yung manok nyo. Then let's just hope and pray that maganda yung magiging result na ng ating bansa with her leading the nation. So I think that will be the best move na dapat sa atin magsimula yung ganun, no? Rather than be arrogant na talo yung manok mo, di ba? So I don't see it that way. Kagabi nga ay nag-decide na ako ceasefire na dapat hanggang nakita ko yung comment ng tatlong itlog. Ceasefire na ako kasi alam mo pinopost ko yung mga recipe ng pagkain, yung mga concert nila Maria Callas, yung mga alam mo yung mga papatahimik lang ng nakakatahimik na ng kaluluwa at isipan. Pero ayun naman. Pero yun nga sana pagka after nung manalo yun sa atin. Alam mo, sinabi ko na nga doon, pag manalo yung manok nila, si Lenny, ako ay magiging masaya sapagkat kung ano ang binoto ng tao, yun ang voice ng kanya, di ba, boss? Vox Populi. Boss Day. Yes, yun. Correct. Brother Elong, ikaw. Nagmumuni-muni si brother. Siguro binibilang niya ilan yung mga kaibigan na nawala. Hindi. Ako, honestly, John, when I heard that somebody made a comment like that to us, and coming from people that we have been together with for the past how many years? 30, 25? More than 25 years. More than. And through thick and thin, we were together. Correct. And the sad part is, hindi pa pinapanganak yung mga anak nila. Magkakasama na tayo. Ako for example, ninong-ninang kami. Like you, for example, if you say something hurting to me, I will be hurt. Of course. Yun. Siyempre, kasi iba naman yung personal na sinabi mo sa akin na ganun. Oo. Why can't they just sa tanda ko na ito, John, and I've been in politics for a long time. And I lost my father
because of politics. And now I'm going to lose good friends. It's painful again. Because the reason why my father died was when a relative made contra to us and junked us. That's how my father died. He stood up from his chair. Mm. I will never go home, go back to this house alive again, which he did. And when these things are happening now, Ariel, and it reminds me of the hurting incidents just because of politics. Di ba? Mas masakit ma rin yun. Ngayon, wala ka naman, hindi mo naman sila kilala. Hindi ka naman, Hindi mo na sila inaano. hindi ka naman hinire na fighter ka, not to fight for them. Sabi nga, bayaran tayo. Sabi ko, kung bayaran tayo, bakit palagay ko parang hindi siguro dahil hindi naman tayo milyon-milyon ang mga nanonood sa atin. Tayo nag-voice out lang tayo ng ating mga opinions. I have to be honest. I have to tell you something, John. Mm. They just delivered a limousine to me. Wow. Alam mo kung anong dineliver? Armored car. Bakit? Saan ka pupunta? Pupunta ka sa meeting ni Avance? Hindi kasi Ano? hindi kasi no, it's just to liven it up, no. But in our province right now, nagpapatayan na sila. Oh, Diyos ko po. So sad. They yesterday, last night, I was talking to my brother at 11 o'clock. Somebody stopped in front of our house because giving death threats. Death threats to us. Yeah, that's why I called up Janet right away. Oo. And somebody stopped in front of our house. Pang, 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 pang. Manakot, ano? And this is a general. The candidate is, see that? How can they call us 3 eggs nang nakakwartahan tayo? That's as low as They can these get. people can be. That's why I get not angry, John, Ariel. No. I'm hurt. I'm hurt because it's painful to hear this from close friends who are supposed to be Same here. Christians like us, and we've been together for a long time. It's painful. Honestly, nung sinabi mo sa akin, naiyak ako eh. Kasi I'm 76 years old. And if it is true that the one who said it came from inaanak ko, it's painful. Yeah, pero meron kasi siyang kausap. Pero yung isang kausap parang hindi nga umuoo, hindi siya sumasang-ayon. Kasi kanya-kanya nga daw tayo ng respetuhan lang dapat. Yeah. Pero tira pa rin ang tira. Kaya sabi ko, okay, ganun pala, sabi ko. Well, sa akin naman, in fairness sa akin, well, kayo talagang kasama sila for more than 20 years, 30 years, ano. Sa amin, I mean, bago lang naman kami sa Love Lock, no? Bago lang kami sa community. And so siguro hindi ganun pakalalim yung aming samahan. So sa akin, well, sa akin naman kasi ito minsan naiinis sa akin si sister wife sa akin kasi I always compartmentalize yung aking emotions. No, I mean, paano yon? Let's say, for example, galing ako sa opisina, mainit ang ulo ko doon. Pagdating ko sa bahay, kasi parang wala. Kasi I try to compartmentalize nga, no? Na hindi ko inuuwi yung emotion ko. And with what's happening right now, ang thinking ko is this is just temporary. Sabi ko nga lagi sinasabi,
bakit ko pa dadagdag stress sa sarili ko? Ang dami ko ng stress sa negosyo. Tapos dadagdag pa ito. Hindi, I just have to learn to live with it. Na para bang, after May 9, tapos na. Dapat nga, wala nang kulay eh. Biro ko nga sa aking mga kalaro sa golf kanina, sabi ko, sana matapos na yung May 9. Kasi sabi ko, hindi ko na nasusuot yung kulay kong pink na pantalon, pink na t-shirt. Hindi ko masuot hanggang ngayon eh. So sabi ko sana matapos na ito. Gusto mo pa naman yun. Yun nga. So tawa na kami ng tawa na kasi sabi niya, yun ang mahirap nga daw talaga ngayon na you'll be branded. Magpula kang damit, automatic ang thinking sa'yo, ganitong party ka. Magsuot ka ng ganitong pink, yan. Mag-sign ka ng ganito, alam na agad. So sa akin, it's all temporary. Now, if my friends are there calling us ganitong name, siguro sikat na tayo. Si Tatlong Itlog, yun yung mga sikat na ano yan, yung mga nagpapatawa. No? So these Bakit people, ninyo inagaw Hindi, yung dapat aming nga. pangalan? Bakit ninyo? Hindi, pwede naman natin palitan, Brother Elong. Ang tatawag natin sa ating tatlo, ang tatlong itlog na pula. na pula. Nakapula tayo Masarap na. yun, ha? Masarap yun. Pero yellow ang Well, loob doon. anyway, no, let's not, no, to me, let's not glorify these things. No? They accuse us of all those things or not. Let's not dwell on it and Yeah. just glorify. It will just be glorifying. Let them, Yeah. just like what I told you kanina, John, in my message to you. God knows everything. There's nothing hidden, right? And we are supposed to be, carriers or Yeah. of the word of God. Yes. And we've been serving God supposedly, and then telling us now, somebody told me na you are unchristian. How can they say that they have been talking like this person? How can he say that he has been serving the Lord for a long time and he's talking like this? May nag-message Oh my- din sa akin ganyan. Sabi niya, matalino ka pa naman. Yeah. Matalino ka pa naman, pero hindi mo ginamit. Di ba? Ang sakit. Parang personalan na yon na bakit daw ako nagsasalita about God. Ang sinusuportahan ko naman magnanakaw. Ano ba yun? No, Yung mga ganun. Exactly, John. So anyway, I hope that they are listening to us, and if ever they will get a chance to listen to us. What we are talking here now is about our future, the future of our children. You could just imagine what's going to happen. Just like what Digong said, hindi ako nananakot, sabi niya. Hindi ako nananakot, pero kung patuloy itong laban ng Amerika at Russia Mhm. at magkampihan ngayon karoon na ngayon ng idea ng China. Oo. And they want to take back Taiwan. Taiwan, yes. Okay? Yes. Yun ang magka-neighbor natin pag nagtapunan siya, sabi niya. Magtapunan ng not- mga bomba. Naku, and sabi niya, remember, sabi niya that maraming Amerikano rito. American forces are here. They will hit us. Yes. Even if they hit Clark lang, God forbids. Oh my God. So this is what I'm telling everyone. What is this fight about? Lenny and BBM. think about how we can. Oh my God. I still have a 22 years old. I'm 76 years old. But I have a 22-year-old. I have how many grandchildren? See? And we are talking here of who among the five, imagine like, for example, I'll say the name. He was interviewed si Pacquiao. Sabi niya, pag ako'y nanalo, gagawa ko ng 10 million houses para lahat ng squatter magkaroon ng bahay. Sabi nga ng paano magawa ninyo sa 6 na taon yon? Yeah, I heard that. You heard news. that? No. Yes, I heard.
come on. All of this they are all promising. Yes. But let's be honest about ourselves. Let's be honest with this. Who do you think has much money now? Whether Nakaw or they say Nakaw or ano? Whom do you think you can among those? Right. You know, they are ano lang eh. They are but you know, even my grandchildren are saying, Dad, we want to go home na lang to the Philippines. Sabi ko, kayo ang unang tatargetin, pero susunod kami rin tatargetin. So, what's going to happen? See? And that's why, anyway, brothers, you know, Ariel and June, Yeah. talk about what's going to happen after Monday. Yep. We should let's stop about pabay muna sila. Let's not glorify this. Yun na nga, Nasty sabi thing. kaya nga si Jenny nagagalit sa akin kasi ako daw yung pikon. Hindi ba ako pikon? Kaya lang, napaka ano yung hindi ko na-expect. Nasa kanila mong gagaling yung mga ganito. Sabi ni Jenny, sana hindi ka hurting. naglabas-labas ng mga ganyang mga episodes. Sabi ko, kailangan maipakita din. Yung side naman natin, hindi naman yung puro kanila na lang. Kung tumira ay talaga namang wagas. Diba? Di, bakit tayo titir? What I'm answering. Are you running for a position? Hindi ba eh. Di ba? Oo. Are you Nagpapaliwanag Ariel lang tayo. fighting for a position, whether elective or appointed position? No, of course not. Pero may lumalapit lang. Talaga? Yeah. Pero Na, Wow. yeah. But sabi ko Kasunod hindi. na lumalapit na what? Na May nag-o-offer offeran lang. ng job or what? Sa susunod na election ha, Ariel ha. Hindi. Ano lang, para appointed. Sabi ko, hindi na. I'm not interested into that. Meron lang nag-ano lang. Pero it's not ano naman, it's local. So hindi na ganun kaano naman. Yeah. In fact, one of the old workers of Love Flock called me up. Sabi niya, Brad, malapit ka ng director Rick. ulit o ano. Sabi ko, Brad, hindi ko yan inaambi. But of course, I would be a hypocrite if I say, no, I'm not interested. No. I am I like what Mang Chabit said. Kung hindi ka magtatrabaho, lalo kang madaling mamatay. Tatanda. Tatanda at mamatay. At saka, ibig sabihin, Eh, Brother Elong, marami ka pa matutulungan if ever ka nga malagay ulit. Parang dati, Exactly. di ba? That Mas that marami to ka me, matutulungan. that to me is my last years in this world. Tama. If I am given a position, a job, a position where there will be possibility of maybe not me per se, but if I am there, I can ask, like for example, the Department of Foreign Affairs, if our OFW have a problem, right? Oo. If a member of our community is being harassed by the police or what, I'll be using my connections and ask them, hey, stop that. At least marami tayong matutulungan. Marami ka Ayaw ba nila yon? Oo. Ayaw ba nila yun? Ayaw ba nilang maging... Ang iniisip kasi baka sabihin na naman nila, oh, nako, maging sikat na naman, baka magbago na naman. Yung ngayon, ganun ang kanilang iniisip. Come on, guys. Wala na. Tapos na yung mga araw na ganun. At Wala alam na mo si yun. Brother Wala Elong, na. si Brother Elong yan, nasa position man o wala, talagang matulungin yan. Kakaya-kaya. Pag may ibibigay si Brother Elong, ibibigay talaga niyan. Yan ang pagkakilala ko kay Ninong. Yun na nga, ang ano ko nga lang dyan na, you know, trying to help. But anyway, of course, tayo, Ariel, ikaw, yung dream mo is the person you believe, your personal,
Yeah. personal belief that Bongbong will be your best, will be the best as far as you are concerned. Yun, if you believe that Bongbong is the best, then so be it. And if they believe that Lenny or Pacquiao or Leone is the best president as far as they are concerned, then so be it. That's true. Di ba? Ah, ah. Go ahead. Go Okay, so ahead. sa Monday na, Pray sa even- Monday na ang ano natin, ang ating eleksyon. You even have to go Yes. to Quiapo and kneel from the end to the church, Nazareno. Nazareno. pray for your candidate, you know. But it still will be what God wants for us. Correct. So Actually, may from- nagtanong, may, Oh, may sige, nag sa sige, akin, go. very, very quick lang Mamaya to, na. no? Okay. May nag-ano sa akin kanina. Just the other day, sabi, sila daw, nagpe-pray sila kay Lord na manalo si VP Lenny. Sabi ko, parang ganun rin ata ay mga BBM supporters also praying kay Lord na manalo si BBM. Sabi ko, hindi kayo nahihilo na si Lord ngayon kung sino masasagutin yung prayer. Ito bang naka-pink? Ito bang nakapula? Ito bang naka-blue? Lahat kasi, even Isko Moreno calling, di ba? May awa ang Diyos. No? So, para bang nowadays, parang I even saw this placard or parang poster na sabi, Lord, if you are real, yun na, kung totoo ka, Lord, papanalunin mo si BP Lenny. Wow, sabi ko, that's a very strong statement na para bang, are you real? I mean, pag hindi nasagot yung prayer. I saw that Yeah. placard that being posted sa FB ngayon, no? So, May ang tatanungan ko sa iyo, Ariel. Yeah, yes. the same thing as you were saying now. I'm sorry, I just Yeah. I butted in, ano. Yeah, But- it's okay. But you know, hindi lang tayo mga laymen ang nag-aaway. Yung mga Mhm. bishop, cardinal, Oh, yes. against pastor si ganito, pastor dyan. Yes. Oh my God, nahihilo na ako, John. Sabi ko You nga know, sa all iyo. of them are praying. All of them are praying. Sino Yes, kaya nang yes. paniniwalaan nila? Hindi lang tayo eh. Bishop ganito, si ganyan. You know, Yes. I have a Dasal. relative Oo. who is a pastor, senior pastor in their community, in their church. He's praying for Pacquiao. Mhm. Aha. mhm. So, wow. Kung si Pacquiao mananalo, malakas nga lang dasal niya. You know? So, ganun ang sasabihin kung sino yung panalo ni nagdadasal nila. Kasi sabi nila, it is now the Catholics versus the ANC. Siya ni Protestants, Cristo. the Iglesia ni Cristo. And, you know, why are they mixing it now? Yes. Yun ang ano. Why are they bringing this out now? O bakit susuportaan mo yung Iglesia ni Cristo hindi naniniwala kay Jesus? Mhm. Oh my God. How Matindi can we na be to. so petty? Kaya How nga, can we be alam mo, so panalangin ko talaga matapos na ito, Brother Elo. Yes. Makapagpahinga na tayo. Kaya nga, kagabi, sabi ko nga, di ba, kung ano-ano na yung mga pinopost ko sa Facebook, wala na yung tungkol sa politics. Ang ipinopost ko yung paano magluto ng biko, paano magluto ng mga suman-suman, yung mga kanta nila Maria Callas, yung mga opera singer. Yun na mga pinopost ko para matahimik na yung ano ko, yung aking sarili. No? Kasi mag-aantay na lang naman tayo. Mag-aantay na lang tayo. Pwede bang hanggang mag-raise Lunes. hand na ako, John? Surrender. Let's stop about them. Let's talk about the candidates. Yes, Let's ceasefire. talk about the candidates among them. You know, let's talk about our candidate. Okay. What Go. can he do? Okay. I am already overwhelmed with the bishop, the cardinals Mhm. versus the senior pastor of this. Bukas mo ng Facebook. Pagbukas mo ng Facebook, madaling araw pa lang. Naku, talaga naman. Pastor Kibuloy, Pastor Kibuloy, Pastor. Oh my God. Sabi ko, I didn't know, Tatapos na, like, for konti na lang, example, 2 araw na lang. Yeah. I didn't know, like, for example, Jason sa is pala ano siya? BBM? No, I'm not talking about the candidate. Si Jason sa pala is Yeah. Kibuloy,
Si Ah. ano is si ano pala Sino? ito is Si Iglesias ito Kaunying, si Katunying. Katunying si Iglesias. Katunying. Iglesia. Yes, yes. Oo, Si iglesia talaga yan. Yo, ngayon lang ay Dami natin na di-discover. Ito Ah? pa, ito hindi lang yan, Barelo. Ngayon, malalaman mo na sa ating community kasi nga, syempre, hindi naman natin talagang inilalabas kung ano tayo, di ba? Pero nakakatuwa dahil sa mga post natin, nakikita na natin kung sino-sino. Nagugulat na lang ako. Akala ko sa kabilang kampo, yung pala sa kampo pala natin. Nakakakulang yung mga taga sa Amerika, alam mo na, yung kung saan sa mga ano. Pero syempre, ingat-ingat lang din tayo. No? So, kanya-kanya talaga. Kaya nga, Basta ito respeto. na lang, Lagi natin John. sinasabi, respeto. Yeah, ano huwag mo na, babay mo na. Kung ayaw ka nilang respetuhin, John, subit. Subit. Okay? Ang tanungin ko lang, ang ating pag-usapan is, kanina, na-interview si Attorney Rodriguez. Hmm. And he was asked by, sino ba yung nag-interview? Were you able to watch that, June or Hindi. Ariel? No, no. Yung Spokesperson, late ngayon, Yeah, si spokesperson, bakit Yeah. bakit ikaw ang palaging sumasagot? Ah, How that's the come- issue with si Kim Chu. Baka si Yung Kim. actress. No. It's No, about it the was- issue about why Bongbong doesn't want to join in any of the debates. Oh, I apologize. Kasi ang thinking ko was, there was an issue. This young actress Kim made a Chu. statement, that sabi, why is it that yung spokesperson ni BBM ang laging sumasagot at hindi si BBM? But this time, ang question ngayon is, why is BBM not participating in the debate? Is that correct? Yeah. Yung ba yung ano? Yeah. And maganda yung ang ano niya, no? Ang sabi niya, if we are going to join in this, sabi Debate. niya, look what happened. Look what happened yung apat nung press conference nila. It was not even a debate. Di ba? Nagbakbakan na sila. Katapos sabihin nila mag-withdraw. So you could just imagine if my presidential candidate Bongbong will have a debate with Lenny. with Lenny, and Lenny throws brick-brack things, at Bongbong, and Bongbong will not go into that because he was able to succeed after 5 months of campaigning on a clean campaign. Platform. Clean campaign, walang tirahan, walang sabi, and then but towards the end baka matrap siya, he will fall into the trap. Yes, tama. So, Baka sabi bumigay, niya, no? Baka bumigay at syempre, John, alam mo, tao pa rin tayo, John, eh. tayo nga, If they ganyan tell na, tatlong itlog, nagagalit na. Tapos lalo na siya. Hindi, sabi niya, cool lang siya, but ayaw niya yung makipag-argue. Let's talk about the issues, about what is going to happen to our country. Let's talk about, my father being a killer, so magnanakaw, and that will not help our country. Kaya sabi ni attorney, sige, kung gusto niyo, murahin niyo ako kung gusto niyo, but we will never agree to a debate. Ngayon pa na, it's just 3 days away. Nananaginip So, sila. Nananaginip. Tignan mo, sabi niya, Lenny made hamon to Bongbong. Ang sumunod ngayon, tignan mo kung sino. Pacquiao. Making hamon. Look, see that. And then, hindi siya pumatol, anong sabi niya? Tignan mo, duwag talaga ito. Tinatago niya. See that? Wala So, na. mabuti lang siya. God is watching. Sabi ko nga sa inyo. Oo. Salamat sa You know. message kanina. Kasi talagang Oh.
Umiinit na yung ano ko eh. Kumukulog dugo ko. No, Jun, Mhm. ako rin, nasasaktan na din ako, honestly. But, you know, I even thought kanina na I should have suggested that we pray first before we start this, because I want the Holy Spirit to take control of us. Yeah. Bago tayo Yun magtatapos mamaya, Brother Elong, pangunahan mo kami sa isang prayer. Ano yun ano na everybody is getting out of control. So ano nang gagawin mo mula bukas hanggang linggo? Anong gagawin mo, Brother Elong? Well, bahay ka what na I lang? have been doing now, is just calling up from Davao to Ifugao to Ilocos. Mindoro, Aba, naman. Mindoro. Meron naman tayong brother doon na di ba? Pinagsasabay ko rin ng business, no? And I go to chine-check natin because ayaw ko yung kay Aimee na warning niya na nakita na niya yung mga ibang na sabi niya susugurin daw niya. Those are the things Sino? that we don't Si want. Aimee? Aimee kasi nakita niya that there are several machines daw na nahuli na not Mhm. functioning. It's not functioning. Ay, So nako. and sabi niya now they came up with a new survey from the what's this, Rappler or what, Rappler. that Lenny is now leading. Ay, sa ano yan? Yung sa Google, is that the Google. Yeah, Well, Google Google Trend, the Trend, Google no? Trend, the Google Google Trend. Trends. Google Trend. And then Saka meron sa pa isa. LRT. LRT2. LRT3. Right, so ano na lang is just a question. So what I'm doing, as you are asking, John, no, I will not go into fray with people na I just called up my friends, sabi ko sa kanila, I will not tell you whom to vote, but I'm just telling you that may your choice, what's that? May your choice be successful. Ha? Yan din ang post ko kanina. Sabi ko, kung manalo man yung mga nyo, congratulations, ganun. So, susuporta pa rin. Suporta pa rin kami. Parang noon naman, di ba? Hindi naman lahat ng binoto natin nanalo. Pero, sumuporta pa rin tayo. Tahimik naman tayo. Hindi tayo lumalaban. Hindi tayo nanggugulo. Yan lang ang aking Kaya nga, stand. yun. Wag na natin patulan. Mula nga bukas, hindi na ako titingnan Facebook. Sa Lunes na lang sa eleksyon. Naawa nga ako sa anak asawa, my wife. Because now, yung brother niya is now the close insecurity of the son. Because naglabasan na sila ng baril eh. Nandyan sa Facebook. Alright. Naman yan. Naglabasan na and then naglagay sila ng mga pulis doon sa paglabas mo ng bahay, check purahin ka na agad. Ganun katindi. Pag sa probinsya ba, Brother Elong, ganyan talaga ka there mag-highly are contested some ang mga the thing is this person is doing it who is running for city mayor. Okay, the brother is a general who used to be the head of the SAF, the Special Action Force. Aray. It brought in people. Mhm. Continue lang kayo. Excuse me. Continue lang kayo, may nagdo-doorbell lang. Usap lang kayo dalawa. Usap lang kayo dalawa. And this is how bad it is, Ariel. And then pati pa naman yung mga pare nakialam pa.
Especially ngayon, meron bagong post sa Facebook talagang inside the church, literally holding a streamer campaigning for VP Lenny. Lenny. Yeah, yeah. And then they announced there that 1,000 priests are now Yes. pro-Lenny. I mean, Yeah. okay, go ahead. Instead Yeah. of praying for safety for everyone, instead of praying for peace, Mhm. what they're doing. And it's so frustrating. So, ang sabi ko nga kay John kanina, Ariel, is that don't worry, John. Hindi natutulog si Lord eh. Mhm. You know that. We all know that. He knows who is the right person because we are all Yes. praying. Everyone is praying. Yes, yes. Everyone is praying for their candidate. Kaya lagi sabi mo nga parang natuliro na at baka natuliro na si Lord. Because sino mayo ng palakasan na ngayon dito. Yes, yes, true. Di ba? True. And I just cannot understand why our Catholic bishops, I did not hear this from the pastors hitting the bishops. And that is the thing that is really, because kagaya ko, my daughter is a pastor, a senior pastor who is handling the youth in their church. Mhm. And in-advisean na niya ako, Dad, don't get yourself involved. Just pray. Mhm. If God doesn't want you to participate actively, then He will show you a sign. Mhm. Galing ang advice ng anak I ko. think that's a good way to end our Brother Jun, yung ating usapan on this one. Yeah. Oo. Okay. So, anyway, mabalik pa tayo. May isa pa tayong gap. Mga 2 minutes na lang. Okay. Okay? All right. Oh. Okay. Okay. Sa amin pong break ay nakita ko, pag-open ko ng aking Facebook ay talagang marami na nagsasabi na napakataas na po ng rating ng ating pong si BBM at si Sara Duterte. Pero alam nyo, palagay ko, Diyos pa rin po ang magdi-decide kung sino talaga ang kanyang iluluklok dyan sa pinakamataas ng mga posisyon sa ating pong gobyerno. At nakita ko rin na ang iba ay tahimik na. No? Hindi ko alam bukas kung tahimik na nga ba ang ating mundo dito sa politika. At karamihan nga sa atin ay nag-aantay na lang ng election times. Ang iba ay sinasabi na maaga silang pupunta sa mga presinto para makaboto. Ayan, so dito na si Brother Elo. Ayun. Ayan, Brother Elo. Pasensya na, medyo natagal. Brother Elo. No problem. Okay. No problem. Anyway, nasabi ko nga kanina, pag open sa break natin, ay nakita ko yung sa Facebook, marami na talaga ang may pinakabago na survey ang Publicus. At sinasabi doon na napaka 52 yata. 52 na si BBM, si Sara ay 50 plus din. 50 plus. So, harinawa ay ang ating kandidato ang manalo. Pero kung hindi man, ay sabi nga natin kanina, tatanggapin natin ito ng maluwag sa ating kalooban. Tama ba yon? Aking ninong. Well, ang sabi ko naman, pareho lang tayo at ang sabi nga natin, ang idagdag ko sa sinabi mo, John, is nawa yun ang pipilihin ng Panginoon. Yeah, yun nga. Sabi ko kanina, wala ka pa. Again, Oo. God knows best. He Amen. knows better than any one of us. Tama. So we just have to be dependent na lang on God and surrender everything to Him and let Him be the one to choose what is best,
who is going to be The best for us. the best for us. Yeah. And, Bago tayo nag-break, Brother Elong, may kinikwento ka about yung kaguluhan sa inyong bayan. Yeah. Yung kanina, oo. May mga, ano na, kumusta na ngayon? Bali, ano na siya? Okay Wala. na? Contain? Well, ano nga, pero masyado ng harassment ang ginawa nila. Mhm. And it's not Bongbong's galit din si Bongbong for what is happening there. Oo. And Sino ba magkalaban doon sa lugar na yan? Kasi yung ang gumagalaw doon, ang ano talaga is this running for mayor, who is the vice governor, presently the vice governor of the son of Aimee. Okay, the Manotok, vice no? Sa governor, present vice governor now is the one, Matthew Manotok Oo. is the governor now. Oo. Okay, because in the last election, Rudy withdrew. Wala siyang kinlaban. It has always been like that, no? Wala nang kinlaban, usapan na lang, o sige, wag mo na lang palabanan itong yung anak ko, wag mo na rin lalabanan yan, mag-withdraw na rin ako. Parang ganun, parang walang gulo. But this time, so ngayon, ano nangyari? But this time, ayaw, ano na yun, yung mayor, yung vice governor niya, who is now running, na pinatakbo ni Aimee, running for city mayor against my niece. And the vice mayor is my nephew. Okay. Puro Fariñas yan. Fariñas lahat. Fariñas, ang masama nito, Fariñas versus Marcos. In the local, nakakatuwa nga. Sa local lang yon, pero sa national, Local lang yun. bati-bati. Sa as far as national is concerned, we want Support. Bongbong. Although there are people there who are for Pacquiao, there are for people who are for Lenny. Anyway, panalangin na lang Also, natin relative. na maayos yung mga kaguluhan. Hindi lang yan dyan, malamang sa Lunes, no? Marami Oo, tayong makikita. yun Nako, nga. yan ang yan ang pinagpipray talaga na wala talagang kaguluhan na This is mangyayari. one of the grabe. hottest, Joy. Hottest, no? Hottest election. Sa tanda ba naman natin, ngayon nga lang talaga ako nakakita ng ganito. Kaya nga hottest because hindi lang yung mga magkakalaban ang nag-aaway, kung hindi mga magkakapatid, magpipinsan, Yes. Pati magkakaibigan. mga supporter. Family. You Yeah. know, Supporters this is the ikakasundo. first time I've heard. I have. Ito'y gawa ng social media. Palagay ko. Hindi, diba? ang explanation naman ng isang pastor na kausap ko, Oo. sabi niya, it's the effect of the pandemic na stalled yung mind natin. Naging war freak lahat. Yan, hindi makaantay ng tao Oo. na Dahil sa pandemic. umangat. So, they want their own to win. Yeah. Anyway, kanina sabi mo na, Brother Elon, kung anong gagawin mo from today hanggang sa Sunday. Ikaw, Brother Ariel, anong gagawin mo bago mag-eleksyon? Una, is time po na for myself lang yun. Family. Family, no? Yung ano yan. And this Sunday is, tama ba, Mother's Day? This coming Sunday? Oo, yata. Oo, Yeah, it's parang Mother's Day. Iba-iba dito kasi. Minsan Mother's Day dyan, dito hindi. Yung sa amin parang Oh, I natapos na. Actually, parang mga 2 weeks ago. Dito, parang not Mother's mistaken. Day. It's this coming Sunday and Mother's Sunday Day. or next week? Alam Ayun ang ko, hindi this natin- Oy, Sunday kailangan atang... alamin. Oo, kailangan kasi- alamin nyo yan. Kasi may schedule dapat ako ng laro, pero nakita ko na Mother's Day. It's Mother's Day. Wag naman, Wait. Ikaw mag-isa. Ako lang mag-isa dito. Oh my God. Mhm. Uy, si Oh, JM Tama. Bukal. Yan,
Mother's Day. sa Sunday. Yeah, in the Philippines, it's this coming Sunday. It's this coming Sunday. So, if that will be Good the for case, you. yeah, that will be the ano. Yeah, so the schedule will be for Ayin, no? Definitely. And regarding politics, tama. Siguro ceasefire na tayo. Kung whatever I posted kanina, that will be my last post na. Me also. Para ano na rin, magkaroon na rin ng healing may start from each one of us. So yeah, yun lang siguro. I won't really be dealing anymore with the hard stuff pagdating sa sa politics. No more. Yeah. Na, Yeah. Tama Tapos na, na. Brother Anyway. Elong, no? Monday na is already the deciding point. I just, Yeah. yun ang aking dasal. But anyway, Pero nakaka-excite actually, di ba? Nakaka-excite. Kung ano yung mga kaganapan sa Lunes hanggang sa ma-proclaim yung mga ako yung presidente. napoforsee ko dyan oh, yung operations after yun na nga. Oh. who will be appointed as Yeah. cabinet positions, Mhm. whoever will win, sinong pipilihin nila, di ba? Saka inaantay ko yung magko-concede, di ba? Kung sino man yan, manalo, isa yan. magko-concede. concede Well, agad. John, Ina-expect it's ba not natin like yun? America. It's Oo. not like Mhm. America. Yeah. Here, kung ano nabilang na, it will be all dependent on how fast PICC will be Yeah. fast in To changing the declare. results. Yeah. Oo. No, Sabi nga, sorry. Take it back. narinig ko si Bongbong, Ay, narinig ko si BBM kanina. Saan ba sila noon? Nasa Iloilo yata, Iloilo. Oh, ni-request ko na lahat. Binili ko na lahat ng mga kape. para yan sa inyo lahat. Inumin niyo yan sa araw ng sa gabi ng eleksyon, wala matutulog. Yun. Pero palagay ko naman medyo mahirap na yata mangyari yung ganung well, may mga kalukuhan na ginagawa na ngayon. Tignan mo yung aray. sa news ngayon, John. While waiting, I was looking at this news. Yung ito, Maaga pa ako bukas eh. Oh, Yeah. sige. yun. Tignan mo yan. Ano sabi? Ano yan? Dito, nakita ba niyo ito? Ito, oh. Look, Hindi ko pa nakita yan. Anong sinasabi? ang nakalagay dito, Comelec, do not delay, supposed to be delivered. But don't say taas, ay Bongbong and Sara. Ayoko na magbasa. Sabi niya, Ayoko na magbasa sabi ng niyan. Comelec, Oo. oh my goodness, sabi niya, yung pa naman encircle, pink. Pink. Oh, pink. Oh my goodness. Sabi nga, Ano yan? you know, Misleading. they are now investigating that because, that's fake but bad. Yeah. That's bad. Anyway, Kung gumawa ayan. lang dito para intriga, nandyan ang plate number. Tignan Whoever natin. did that is also. Ay, walang oo, sa- nakita ko yan. Yung sasakyan na Comelec, pero sa taas may ganito, tsaka may ganon. Yeah. Oh my Sige na, Brother goodness. Elo, sabi- wrap up na tayo. Pero, Okay. let's see, bukas, maaga to. Pupunta pa to sa rally. On Ikaw the naman, internet. manunood, Alright. no? Good. Okay. Manunood ka naman, Okay, Brother Elong, no? Sige, pray tayo. Pray tayo for a Okay, clean, honest, okay. and peaceful election. Okay. Let's put all ourselves, including those who are listening, to the presence of God, as we say in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Father God, we come before you with all sincerity, and Lord God, we lift up to you this election, Lord, for president. You know what has been happening, Lord. You know what people have said, what people have done. And Lord God, this time we ask you now to be in control. We ask you to send forth, allow the Holy Spirit to come down and enfold each and every one of us with the most precious loving blood of Jesus Christ, that we may all be shielded and protected from all bad elements or any untoward incidents, especially the candidates, the people around them, Lord, our families, oh Lord God. And may
may the power of the Holy Spirit bring peace and reconciliation. Bring back the love, respect, and care for each and every one of our friends, our relatives. All the people have been fighting, Lord God. Touch each and every one of us so that there will be peace, Lord. For we believe that if there is peace and unity, Lord, where there will be peace and unity, we will be able to have a sound life ahead of us, oh Lord. And only you can do that. So we surrender everything to you, Father God, through your Son, Jesus Christ, and in union with the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. 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 Thank you. Thank you. Thank you sa inyong dalawa, ha. Yeah, Maraming thank you also for salamat. giving us this opportunity again to Nako. sana ay yung lalabas ay yun ang kagustuhan ng Panginoon. Amen. Amen. Yun naman Diba? lahat yun ang prayer natin lahat. Kung Dasal. sino Yan, man, dapat kung yan. sino man ang dasal. manalo po ay ating pong dapat suportahan. Tanggapin. At tanggapin, suportahan, Yes. at kalimutan na yung nakaraan. May kanta yan eh. Pero sa kanan natin Yeah, and, kakantahin yan. may Yeah. we use this Sige. weekend, Yes. Saturday, Mhm. tomorrow, Mhm. there will be 2,000 Hail Mary. Ayun. Lift up. And on Sunday, Lord God, Mhm. we also we join in prayers, oh Lord God, so that we will all be in unity, Lord. In Amen. unity. Amen. Okay. Amen. Amen. Thank So, you. okay. So, Thank you. maraming Alright. salamat po Thank sa lahat po ng naririto at nakinig sa amin. Maraming salamat po sa ating po mga kapanalig. Maraming Viewers, salamat yeah. din po sa lahat ng mga naniniwala sa ating mga adhikain, ang adhikain ng ating pong kandidato, at nawa po ay tunay na ang Diyos ang siyang manguna sa eleksyon pong ito. Huwag po nating pababayaan ang ating po mga sarili at bumoto po tayo ng maaga para mas maaga din natin makikita ang resulta. Tama na po yung gulo, tama na po yung mga hidwaan, tama na po yung galit-galit. Tayo po muli ay magsasama-sama na tayo po ay naniniwala sa isang Diyos, sa ating pong kapwa. Ang pagmamahal ang dapat manguna sa bawat isa sa amin. So magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po ay magkita-kita tayong uli. Brother Elong and Brother Ariel, maraming salamat sa inyo. At nawa ay ma-interview din natin kayo after the election. Okay. Okay. Salamat. So maraming salamat po. Good night. Baka Okay. may gusto po kayong Good sabihin night. sa ating Good night. sa ating mga nanonood, Brother Ariel. Baka may sasabihin ka Yeah. sa ating viewers. Let's let healing start in our own family. Amen. God bless our country. Amen. Brother Elong. Well, like what Ariel said, healing and recovery. Including all those sick people. I am now, I'm going through a hard, sickness. Okay, And, lahat yan I need pagagalingin your ng prayer. ating Panginoon. No? Yes. So, magiging masaya I need tayo your sa prayer. Lunes. Oo. Kung sino man po ang manalo, hawak-hawak kamay. At nawa po Nawa, ay... makakapunta Makaboto. tayo at bumoto. Yeah. Oo, Kasi yun maaga ngayon tayo ang bumoto. ginagawa ng Oo. in the province. That's what they're doing now. They're harassing people Oh my gosh. Whom Huwag they naman know that- sana. Huwag whom naman. they know that are against their candidate. Agoy. Sige. So maraming salamat po sa Okay. lahat na nanonood. At muli magkita-kita tayo sa susunod po ng episode ng ating pong programa. Yung wala pa pong title itong programa ito. Anyway, Jun Ricaforte, UAE channel po ang aking pong channel na aking pong ginagalawan. So maraming salamat po. Good night. God bless. Night, Night. everybody. Good night. God bless. Bye. Peace. Okay. Bye-bye. Okay. Bye. Bye. Bye-bye. Thank you, John. Thank Thank you you, po. thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Bayan kang magiliw sa amin,
kailan pa may hindi magdidilim. Busilak ang dilaw, puti bula bughaw, dama sa iyong tatlong bituin at araw. Sa dayong pinagdaanan, iba't ibang sigwa ang naranasan. Kapidos na may pagtitiwala, pinagtagumpayan ng mapayapa. Magkaisang sa bain ang pinakamamahal na lupang hinirang natin. Watawat mo'y itataas, itataniyak, itatanghal ang awit sa ating bayang minamahal. Yang pagmamahal sa'yo, Buhay ay lang piling mo. Magiyad ka ang ulan ng walang hanggang pag-ibig. Magkikinig na lang yain ka mga lupang hinirang natin. Watawat mo'y itataas, itatanyag, itatanghal ang awit sa ating bayan Lungkot tanging pagsinta sa titik mo'y buhay. Walang kasing alam ng puso, pinipili ang Magkaisang tinig sa panalangin pagpalain ang pinaka